Sunod-sunod na yan, ano? Oy! Mga Bea Alonso fans, magsaya tayong lahat. Kasi nga after nating mabalitaan na nagbigay ito ng parang victory party na rin na matatawag sa Widow's War production. Nagpakain siya doon sa bahay nila, karaoke sila, etc. At namigay daw ng mga pakimkim. Alam mo na, ang mga ampaw dyan. Hindi, talagang kilala naman natin si kapatid na Bea na, alam mo yon, very generous. At saka talagang pag may nagugustuhan siya, ginagawa niya. Pero ang saya na ng balita kasi recently, nalaman nga natin na nasa Madrid, Spain siya, kung saan dun sa kanyang apartment, inayos niya lahat. Kasi nga, lumabas na ang kanyang tinatawag na yung permit. Oo. Ano bang tawag nila doon? Official resident permit. Ayun, official ha. Official na siya. Kasi, di ba nagkaroon siya ng golden visa ang tinatawag noong 2023. Kasi 2022 nung nagsimula siyang parang mag-invest, kung sa American tawag doon investor's visa kasi doon na parang may mga negosyo kang itatayo doon sa bansang yon, considering na mayroong kasing special arrangement or agreement ang Philippines at saka ang Spain, being ang Philippines ay sinakop ng Spain for 333 years. Kaya 'di ba, may isa sa batas nila, merong lahat ng mga sinakop ng Espanya at ang mga netizen dito or ang mga citizen dito ibinibigyan ng pagkakataon na makapag, alam mo yon, manirahan doon, magkaroon ng sarili nilang negosyo, etc. At isa nga si Bea sa mga nag-avail nito sa mga maraming. I'm sure marami pa tayong mga kababayan na nakuha na ito. At alam naman natin ito. Ako nga, sabi ko, bilang Rivera, no, hello, a-apply din kaya ako dyan very soon. At isa rin ng Spain sa mga nakikita nating, kumbaga, magiging retirement country natin. Pero, let's talk about Bea na talaga namang, siguro pinag-iisipan na niya yung future, na hindi nga naman forever artista siya, na nandiyan siya sa limelight at pinag-uusapan. Kaya, nag-invest siya. And, nang lumabas na nga itong kanyang tinatawag na official resident visa, parang gusto niyang, siguro sinusubukan niyang tumira doon kasi wala namang sinasabi kung temporary lang ba ito or long term ito or what. Kasi pag yung official resident visa pala, may period of time yan, kaya lang hindi nga inanunsyo ni Bea kung hanggang kailan siya, kung hanggang gaano siya katagal doon kasi may mga proyekto pa siyang ginagawa dito. But the thing is, sigurado na ang Spain, ang bansa siguro na after niya mag-retire sa showbiz, doon siya alam mo yon, magsisettle, magre-raise ng family na ngayon hindi natin alam kung ano na ba ang lagay ng kanyang puso kasi as we all know, balitang-balita naman na although hindi sila ganun ka-close ngayon ng kanyang ex-boyfriend na si Dominic, pero may mga naririnig tayong chika na parang may nag-effort na hindi man maibalik ay at least madugtungan or manumbalik yung at least friendship. Plus may mga nababalitaan din tayo mga negosyante na nasa ibang mundo, hindi sa showbiz, pero mga negosyante ito na nagpapalipad hangin kay Bea na siguro nanliligaw, and hindi naman katakataka yon kasi kahit nga si Bea iniintriga to the point na iniinsulto na ang kanyang edad dahil medyo of age na daw siya, matanda na, para kailangan na mag-asawa, bla bla bla. Itong si Bea naman tinatanggap niya ito ng, alam mo yon, ng maayos, mahinahon. Kasi siguro may mga plano naman siya. Nagkakataon lang talaga na sa bawat eksena siguro ginagawa niya sa showbiz ngayon ay nalalagyan ng mali siya, ng intriga at iskandalo at napapalaki, na blown out of proportion. So, kami bilang nakilala din naman namin si Bea at nakatrabaho ng mga panahong nasa Kapamilya Channel siya sa ABS-CBN, alam namin mabuting babae, mabuting tao si Bea. And yun na nga, itong binalita natin kanina na trinit niya ang kanyang mga co-workers sa Widow's War, trinit niya, nagkaraoke, kainan, nagpa-raffle, etc. So pagpapakita lang kung gaano talaga kabuti ang kanyang puso. And itong plano niyang pag-migrate man or may negosyo sa Spain ay isa lang ito sa mga
plans niya siguro isa sa mga investments na ginagawa niya sa mga panahon nito, kasi alam natin ang laki-laki ng farm nila sa Zambales. Tama, Zambales. Meron siyang ano doon ano tawag doon, na yes, farm na pinamamahalaan ng kanyang mga kapamilya, and may mga iba pa siyang investments na ang alam namin nga dati, parang may sosyo sila ni John Lloyd Cruz, Papa John Lloyd, dun sa isang negosyo, pero parang hindi na rin nag-materialize. Pero ang binabalita natin dito is yung ganitong pagpupursige, ang ganitong mga klase ng plano ng isang artista na kagaya ni Bea Alonzo ay dapat nating hinahangaan, kasi hindi napapariwara or napupunta sa wala ang mga pinaghihirapan nilang kita sa kanilang mga trabaho o hanap buhay. Kasi di ba nga naman, hindi kagaya nung araw, di ba, pag naging bulagsak ka sa kinita mo, pag naging butas ang kamay mo sa kung anumang pera na pumapasok sa iyo dahil sikat na sikat ka, hindi mo na nalalaman, gigising ka na lang isang araw, wala ka ng property, losyang ka na, wala kang kamag-anak, wala nang mga kaibigan na tumutulong sa iyo kasi lahat napakinabangan ka na nung time na namamayagpa ka, at ngayong wala. Parang ganon. So ang ganitong mga artista, hindi lang naman si Bea, maraming ganyan. But the thing is, nakafocus tayo ngayon kay Bea kasi ang ganda ng ipinapakita niyang halimbawa sa lahat ng mga kapwa niya artista. And in general na lang siguro, pati sa mga ibang Pilipino, na ang pag-iimpok ay may tamang lugar, may tamang panahon, at hindi mali ang magsubi kung ikaw ay dapat na magsubi. Magsubi daw talaga. Dahil yan, nagsusubi-subihan po tayo lahat dito sa Unbearable Channel. Nagpapasalamat po ako sa isa na namang napakamakabuluhang talakayan natin dito. Bea Alonzo, maraming salamat sa iyo. Magkikita tayo one of these days, at sa iyong manager na si Miss Shirley Kwan. Happy to see you nung magkita po tayo sa Regal Legacy nung nakaraang araw. At maikli man ang naging chikahan natin, pero okay na po yung para sa inyong lingkod na si Papa Unbearable Ambet Nabus. Nagpapasalamat dito lamang sa Unbearable Channel.